Kampana ng simbahan ay nagkigising na, at maring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakan, at masiglang tubuhin ang ating simbahan. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Magandang gabi po, Father. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And of course, palakpakan din po natin ang ating mahal na Birhen na siyang pinag-aalayan natin ng siyam na araw o gabi ng mga misa bilang pasasalamat natin sa ating mahal na ina dahil siya ang nagdalang tao at siya din ang magluluwal ng sanggol na magiging tagapagligtas natin. So ngayon, nasa ikalawang araw o gabi tayo sa ating simbang gabi. Siguro po, karamihan sa inyo ay nandito kagabi. Sino po bang mga nandito kagabi? Yung mga hindi nandito kagabi, wag nyo nang itaas ang kamay. Okay, siguro magsisikap tayo na makumpleto natin ang siyam na gabing ito para lalong mas mabiyaya sa atin ang mga gabing ito, ang simbang gabing ito. Ano po? So, mga kapatid, siguro po sa mga bahay natin ay nakapaghanda na tayo para sa Pasko. Nailabas na natin ang ating mga Christmas decors, no? Ang ating mga palamuti. Kahit may pandemya, sinisikap natin na makapaghanda, maglagay ng mga parol. Yung iba, bibili pa nga ng parol. Yung iba, bumili, no? Siguro, ang iba sa atin, naglabas na at naiayos na ang ating mga Christmas trees. Ano, sino pang may Christmas trees sa inyong mga bahay? Kukunti po ang naglagay ng Christmas trees, no? Ayun, siguro dahil nga dito sa pandemya, pero magkaganon pa man, ayo po, marami din, o ang iba sa atin, ay inayos na natin, inilabas na natin ang ating mga Christmas trees. Mga kapatid, sa ating Ibanghelyo ngayon ay pinipresenta sa atin ng ating Ibanghelista ngayon na San Mateo, hindi ang Christmas tree, kundi ang family tree ng ating Panginoong Jesus. Ano po? The genealogy of Jesus Christ, yung tawag natin dito. So, ilan pong henerasyon, ilang salinlahi lahat? Ilan po lahat? 14 yung una, galing kay Abraham hanggang sa, hanggang kay David, no? 14 naman mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa Babylonian exile, at 14 din mula sa Babylonian exiles hanggang ipanganak ang ating Panginoon ay Maria. So 14 times 3, ilang lahat inerasyon? Ilan lahat? 14, 42, no? Napakarami, no? 42 salinlahi lahat. Huh? Tayo po hanggang saang kanununuan ang alam natin sa ating mga family tree. Siguro sa 5 pa lang mahirap na, no? 5, mahirap nang makilala o matandaan sa 5 henerasyon. Mahirap nang kilanlin ang mga kamag-anakan, no? So kaya pala dito pumapasok yung ang halaga ng pagkakaroon ng mga yung tinatawag nating reunions, ano? Reunion ng mga clans para makilala
ang kamag-anakan, o mga kamag-anak, ang kapamilya, no? Napakahalaga. Anyway, sino sa atin ang mayroon ng nakatago, alam na family tree? Mukhang mahirap, ano? Siguro kung gumawa ka, at what age did you make your family tree? The first family tree. Iba kasing mga teacher, ginagawang assignment sa mga bata, no, sa mga anak. Igawa nga ninyong family tree para makilala mo yung kanyang lolo ng lolo mo, etc. No? Ginagawang assignment. No? So, ang iba naman, sinisikap sa kanilang sarili, with their own personal interest, nagsisikap na alamin ang kanyang family tree dahil gusto niyang makilala ang kanyang mga kamag-anakan. No? But anyway, one thing is for sure, na habang tayo'y tumatanda o kaya tumataas ang ating pinag-aralan, mas lumalalim ang ating o lumalawak ang ating kaalaman tungkol sa ating tinatawag na family tree. Parang katulad din po ng isang punong kahoy. Ano po? Lumalago, lumalaki, gumagapang ang mga ugat at lumalawak ang kanyang naaabot. Ha? Lumalaki, tumitigas ang kanyang katawan, branch, umuusbong ang mga dahon, namumulaklak, namumunga. So gayon din po ang tinatawag nating family tree. Lumalago ang ating kaalaman. At sa nangyayaring paglagong ito, lalo nating nakikilala ang mga kamag-anakan natin. At unti-unti nating nauunawaan ang mga nangyari o kaya nangyayari sa ating kamag-anakan. At marami tayong nalalaman na mga kwento na didiscover natin, maganda man o hindi, magandang kwento o hindi, nalalaman natin. At lalo nating nauunawaan kung bakit ito nangyari sa pag-aaral natin ng ating family tree. So we come to know our stories more clearly and understand them better. So kaya kung meron mang isang napakahalagang bagay na naidudulot sa atin ng ating mga binasa ngayon ay ang pagpapasalamat dahil sa regalo, meron tayong regalo ng lahi kung saan tayo nagmula. No? To be grateful for the giftedness of our family origin. Mga kapatid, sa bawat punong kahoy raw ay may natatanging ganda. So every tree displays beauty, kagandahan. Ganun din ang family tree, no? There is beauty in it. Kaya nga tingnan niyo pag nagkikwentuhan ang mga magkakamag-anak, ano ang kanilang pinagkikwentuhan? Usually, ang magagandang kwento, ang magagandang istorya ng kanilang lahi, ang masasayang kwento ng kanilang lahi. No? We tell the stories of victories, of successes, of achievements, to the point of forgetting failures, defeats, and losses. No? Nakakaligtaan natin yung mga pangit, yung mga di magandang kwento ng ating lahi, sapagkat ang gusto natin pagkwentuhan, masaya tayong pagkwentuhan sa mga magagandang kwento. So kaya pagkikwentuhan, meron na pala tayong nakapagtapos, meron tayong abogado sa ating
kamag-anakan, meron pala tayong doktor, meron tayong politiko. Ito ang ating mga pinagkwekwentuhan, pinagyayabang pa nga natin. Di natin kinikwento, alam nyo, meron sa lahi namin na isang magnanakaw. Diba? Di natin kinikwento nyo. Alam nyo, meron sa amin isang drug addict. Hindi po. So, we want to build up our family tree. Gusto natin maging maayos ang ating lahi. We do, ginagawa natin, sinasabi natin yung mga magaganda. No? So, kaya sa pagnanais natin na maging maganda ang kwento ng ating lahi, ng ating family tree, kung minsan, ginagawa nating pagtakpan ang mga masasamang kwento. Hindi natin kinikwento yan. May tinatawag tayong we do so much sugar coating sa ating mga kwento to enhance our family identity. So para din yan yung mga personal nating buhay. Pagka tayo sa sarili natin, tingnan ninyo sa Facebook, pagka may itinatago kang di maganda, halimbawa sa iyong mukha, meron kang tagyawat, o kaya meron kang kung anong ayaw mong ipakita, anong ginagawa natin? We do filtering. We do filtering. Gagawan natin yung may mga kung ano-anong para lang gumanda tayo sa paningin ng iba. Pag nagbibideo call sa messenger, hindi ka pa nakapag-ayos. Para di ka magmukhang pangit. Yan. Kuha ka ng filtering, lalagyan mo yung mga kung ano-ano. May pusa, may kung ano-ano yan. Filtering. Dahil gusto natin ang makita sa atin yung maganda. Kaya kung mayroong napakalaking sugat dyan, gagawin, lalagyan ng emoji. Di ba? Para magandang tingnan. Yung naka-smile. Makita natin yan sa ating mga posting. Dahil gusto nating itago ang di maganda sa atin. Ganyan din po sa family tree. Ang ikinikwento natin ay ang mga magagandang kwento. We build up our families. The beautiful stories come out of our lips. Ganun din po pagka may namamatay. All praises. Di ba? Sasabihin, ba't siya? Nawawala yung kasamaan o masamang ugali ng isang taong namatay dahil yung mga naririnig nating kwento, pinagkikwento na yung mga lahat magaganda. Ang bait naman yan, bakit siya pinatay? Nagbibigay naman yan ng pera, o ba't siya pinatay? Di niya sinasabi, yun pala pusher. Diba? So, mga ganong pangyayari. Mga kapatid, dito po sa family tree ng Panginoon, hindi lang yung magagandang kwento ang ipinaalam sa atin, kasama din yung mga kwentong di maganda, kwento ng pagkakasala, kwento ng pangangalunya ng ibang kamag-anakan ng ating Panginoon, ng pagkakaroon ng anak sa mga prostitute, gaya ni Tamar at ni Rahab, mga prostitute yan. Pero yung kalahi ng ating Panginoon ay nagkaroon ng mga anak sa kanila. Ang pagpatay ni David kay Urias, si Urias pinatay ni David upang mapangasawa niya ang asawa ni Urias. So ganito, ang mga di magandang kwentong ito sa family tree ng Panginoon ay isinama pa rin dito sa mga pangalan na ibinigay sa atin ni San Mateo. Binigay pa rin kahit ang mga di magandang pangalan na may mga di magandang kwento ay isinama pa rin. Sapagkat ito po ay nagdudulot pa din ng magandang aral para sa ating lahat. So that is why there is nothing wrong to recognize the not so good people and their stories
their wounds and scars become learnings for us too, and reminds us not to repeat the same sin, the same mistakes. So beautiful stories are not the only source of learning. We take more lesson from stories of conversion, ng pagbabago, defeats to victory, sinfulness to sanctity, poverty to wealth. Sabi po ng isang teologo, no? Every tree has imperfection, so does our family. Nabubulok ang punong kahoy, nalalanta ang dahon, nagiging marupok ang mga sanga at nababali. Flowers fade and fruits rot. So kaya dito sa Ebanghelyo, San Mateo was able to include not only the great people in the family tree of Jesus, but also those who were weak, wounded, scarred, sinful, no? At ito ang ipinapaalala sa atin na ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay para sa lahat, makasalanan man o hindi. In every people and in every place, the presence of God is there. Para sa Diyos, lahat ay mahalaga. Sa mga family trees natin, meron din mga ganyan. Mga kamag-anakan natin na merong mga mahihina, merong mga sugatan, no? Merong mga di malalakas, no? At meron din mga malalakas at maayos. Lahat sila mahalaga sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang mensahe sa atin, pahalagahan din po natin sila. Yan ang kalooban ng Panginoon. Tupdin natin ang kalooban ng Panginoon. Sundin ang kanyang kalooban tungkol dito. Ang kamag-anakan ng Panginoon, kahit yung mga makasalanan sa huli, ay sinunod ang kalooban ng Diyos. Kahit sa simula, sila'y naging di mabuti, ngunit sa huli, naging mabuti sapagkat sinunod nilang Panginoon. At ano ang naging gantimpala sa kanilang kamag-anakan, sa kanilang family tree? The reward of Jesus Christ. Ang regalo ng bugtong na anak ng Diyos naging lumabas sa kanilang ipinanganak sa kanilang kamag-anakan. Di ba ito isang biyaya? Di ba? Biyaya ng Diyos na itong kamag-anakan ng ating Panginoon, ang mga lahing ito, ay ipinagmamalaki nila. Ipagmamalaki nila sapagkat sa kanilang lahi, kahit sila'y ang iba'y naging makasalanan, nandyan ang Panginoon at ipinanganak sa kanilang lahi ang anak ng Diyos. Ito'y isang biyaya. So, ganun din po sa ating family tree. Merong mga makasalanan, merong mga sugatan, meron din mga maayos. Kung sa huli, ang lahat ay susunod sa kalooban ng Diyos, magiging masaya ang lahat. Everybody will be happy sapagkat sumunod sila sa kalooban ng Diyos. So, patuloy natin ang ating banal na misa. Panalangin natin sa Panginoon at nawa, tuloy-tuloy nating masunod ang kalooban ng Diyos bilang pinaka-magandang paghahanda natin sa kapanganakan ng Kanyang anak na ating Panginoong tagapagligtas. Amen.